Magandang araw po sa inyong lahat. At si Makatang Tambay ay nagpupugay na muli. Naampunan mga logic ng buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. Kahit saan man sulok kayo ngayon ng Pinas naroroon, pagpapala po ay sumating lahat. Yung mga kababayan man natin na nasa ibayong dagat. Okay. Natalakay ko na yung mga palusot ng mga pinangalanan ng 18 Marines dito sa nakaraan na Blue Ribbon Committee hearing nila Senator Marcolita. At may bago ako ngayong reaksyonan na ito pa rin yung isa nating veterano at magiting na senador, si Tito Soto. Yung mga palusot nito na talagang sa tingin natin, kahit naman napakasimple lamang ng ating pag-iisip, kumbagay masyado naman yung kanyang halatado. Kung talagang palusot yung nais niya rito mangyari at isipin ng tao na wala talaga siyang tinanggap, wala siya ritong kasalanan, mga kabayan ko. Nung nakaraan ang palusot niya talagang yung mga pinahayag nung 18 Marines nung siya interviewin ay talagang nararapat lamang na itapon lamang sa basurahan. Dahil di ba't napanood din naman natin na sabi nga nung isang Marine na tinanong at kung saan kasama siya ron sa mga nag-deliver kay Tito Soto. Nabanggit nga na ang pagkatuko niya ay sa building ni Tito Soto nila dinala. Na ang ibig sabihin, sa building ni Tito Soto, di ibig sabihin, pag-aari ni Tito Sin, yung building na sinabi nung Marine. Pero ang katotohanan, sa testimonya naman, yung sinumpang salaysay ng mga ito, pati una pa, hindi pa dati nang may mga sinumpang salaysay ito. Ay ang nakasulat doon, nabasa ko rin dahil pinapakita naman kasi ng mga vlogger na abogado, tapos isusum, di mababasa mo. Ang pagkatukoy naman talaga doon sa opisina ng isang building. Yun talaga yung naroon sa nakasulat sa sinumpang salaysay ng itong mga resource person na naroroon nga na inimbestigan yan sa Blue Ribbon. Pero ito yung nagiging palusot ni Tito Soto nung una, hindi ba? Nasabi nga niya, kita nyo na lang. Yun ang pagkasabi niya nung sa pag-interview sa kanya. Wala naman akong building, ba't sasabihin nilang sa building ko? Doon nila dinala ito sa building ko. Pero alam natin na nagkamali lang ng sagot yung Marina. Ibig sabihin talaga niya, doon sa opisina ng building na yun. At ito, nastalay ko na nabababawan tayo kung ito lamang yung kanyang palusot na bilang sasabihin niya na isang pagsisinungaling at yung mga pinahayag na binulgar ng mga Marines ay talagang nararapat lamang sa basurahan dahil nga katulad nun, sinasabi niya na wala naman daw siyang building at sasabihin sa building niya dinala. Pero ito ang mas nakakatawa. Itong huling palusot niya na ito rin may kinalaman din sa mga diniliver sa kanya na ayon nga dun sa 18 Marines ay 6 na malita ito na umaabot nga ng halos 40 million ang kada isang malita dahil mga large na malita kaya ang ginamit nito. Ito yung tinukoy nung mga Marines na nag-testify nga dyan sa Senado. Pero mantakin mo ang pagkakasabi niya rito, ang palusot niya rito. Tiltilay namin niya pati ito. Sabi niya, inuulit-ulit pa nga niyan sabihin na ipagpalagay na. Kahit pasabihin natin na assuming yung kanyang tono. Pero dito, napapansin natin, talaga may katotohanan na tumanggap siya. May katotohanan yung binibintang na ito, yung aligasyon na ito sa kanya ng 18 Marine, mga kabayan ko. Sabi nga niya, ipagpalagay na tumanggap ako, dinalhan nila ako ng mali-malitang pirang yan. Pero hindi ako congressman yung panahon na yan. At hindi rin ako senador at 2024 kayo tinukoy na pizza nung mga Marines nung sila mag-deliver. Mag-i-eleksyon. Sabi nga niya, private person ako. Pagpalang na nga dinalan ako, anong magiging problema ko doon? Anong magiging kaso doon? At ito, gumamit pa nga siya ng isang kahalintulad na tila, kumbaga, pagbibilta sa mismong chairman ng investigasyon na si Senator Rodante Marcolita. Dahil ang sabi niya, bakit si Senator Marcolita? Umamin siya, tumanggap siya ng 75 million
nung siya ay congressman at ginamit nga ito sa eleksyon, bakit? Bakit okay lang? Ay ako'y pribado. Kahit ako'y dala nila o ako'y totoong tumanggap, ay wala namang problema dahil ako'y private citizen ng mga panahon na yun o ako'y dala nila. Ay sa akin, ito ang gusto kong linawin din naman sa inyo. At siyempre, malaking respeto ko sa inyo dahil alam natin na malayong malayo kung ikukumpara natin sa iba talaga o sa mga katulad namin, yung iyong kalalagayan. Siyempre, isa kang bukod sa isang pinagpipitiganan kang artista Ayan, talagang veterano ka ng mambabatas din sa Senado. Pero ito yung gusto ko lang lilawin dito sa inyong palusot na ito. Palusot na talagang tahasang sasabihin natin dito. Dahil ito'y may katotohanan na pinipilit lang niyang pabulaanan. Isasabihin mong private citizen ka, wala kang magiging problema doon kung totoo nga na ikaw ay dinalan at tumanggap ka ng mali-malitang pirang ito. At tapos inahalin tulad mo pa Senator Marcolita na umamin din na may 75 milyon na tinanggap. May pagkakaiba. Dahil yung tinanggap ni Senator Marcolita, kahit siya ay nasa gobyerno o congressman siya noon, galing sa pribadong tao yun. At ito nga ay mag-i-sponsor sa kanya at para lumaban siya na pagkasenador nung darating ang taon ng 2025. Magkaiba dahil itong tinanggap mo, bagamat kiniklaim mo na ikaw private citizen ng mga panahon na yan, itong tinanggap mo yung pira ng bayan ito. Maliwanag yan at ito, umiipik to. Dahil ito yung pira ng bayan na ibinigay sa inyo noong mga panahon na yan, bagamat sinasabi mong private citizen ka. Talagang ngayon, nakikita natin na bumubilta ka. Kung totoo nga na talaga na binigyan ka nito. Dahil nakikita natin yung pagtakip at pagpabor mo doon sa mga tao na nasasangkot na iniimbestigahan nga sana nitong malaliman na pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Maraming nakakapansin ito. Nung kayo pang Pangulo ng Senado at ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Lacson pa. Meron kayong pinagtatakpan at ito yung epekto nun. Yung sinasabi ninyo na bagamat kay kung binigyan nga, private citizen kayo ng panahon na yan. Pero ito na, gumaganti kayo ng utang na loob. At ngayon, ginagamit ninyo pagiging leader ninyo ng Senado ng mga panahon na yan. Hanggang ngayon, nananatili yung inyong pagsimpatya. At kung paano magtatakpan kasama si Senator Lacson, itong katiwalayan na ito tungkol sa itong mga flood control anomalies. Yun, private citizen ka. Pero yun naman tinanggap mong pira galing sa kaban ng bayan. Ay si Senator Marcolita naman uungat congressman siya noon, pero tinanggap niyang pira, galing sa pribado yun, hindi yung pira ng bayan. Ito yung gusto nating emphasize dito. Ito, nabababawan tayo. Umamin siya, pero nagbabalak siyang magpalusot, pero itong palusot niya, hindi naman talaga natin matatanggap, hindi katanggap-tanggap. Itong gusto niyang mangyari na, kumbaga, baliwalain natin, natutuungan tumanggap siya, private citizen naman siya nung mga panahon na yun. Hindi siya congressman, hindi rin senado. At inuulit ko na, huwag mong ihalin tulad yung katatayuan ni Senator Marcolita sa inyo. Iba yung tinanggap niya, pribadong pira yun. Ang may pag-aari nun pribadong tao. Kayo, private citizen nga kayo ng mga taon na yan, tinanggap ninyong pira, nagmula yan sa kaban ng bayan. Mula yan sa pawis ni Juan de la Cruz at ngayon batid natin na inyong pinagbabayaran. Kung sino man yung gusto ninyong gantihan ng nakuha ninyong pira niya na ngayon mukha talagang inaamin ninyo na mayroon.